Hoy Tito, bakit ganyan kayo bumaba ng Tito sa hagdan? May asawa na siya, kaya tulungan mo siya. Sige, alis na tayo Tito. Nasugatan ba ang iyong binti? Hindi, matanda na ako ngayon at hindi nakasinliksi ng dati ang mga binti at pako. Tiyo, ilang taon ka na ngayon? Ako ay 62 taong gulang sa taong ito. Sinasabi na ang mga binti ay unang humihina habang tumatanda ang mga tao. Siguradong nakita mo na yan sa katawan mo. Gusto mo bang turuan kita ng galaw? Kung patuloy mong pagsasanay ito pagkatapos mong makauwi, ang iyong mga binti ay makakalakad ng matulin at walang kahirap-hirap. Mahigit 10 taon na siyang coach. Ang sitwasyon ko ay katulad ng sayo. After training with Coach Chen for a while, napakalakas at maliksi ng mga binti at pako. Oh, so isa kang coach? Sabi niya, samahan mo ako, Tito. Huwag kang maglakad. Madaling manghina ang iyong mga binti, di ba? Pagkatapos mong maglupasay, kailangan mo bang kumapit sa isang bagay bago ka dahan-dahang tumayo? Sa lahat ng nasa katanghaliang gulang at matatandang kaibigan sa harap ng screen, kung mayroon ka ring ganitong uri ng panghihina ng paa na nagpapahirap sa paglalakad at paglupasay, dapat mong bigyang pansin ito. Malamang na ang mga kalamnan sa iyong puwit, hita at binti ay nagsimulang tumanda. Halos mawala na ang lakas ng kalamnan sa parteng ito ng ating katawan, kaya magiging ganito ang iyong mga hita. Kung hindi mo bigyang pansin ang pagpapalakas nito sa oras na ito, makikita mo na ang iyong mga hita ay papayat at hihina. Ang iyong mga hakbang ay magiging mas maliit at ang pag-angat ng iyong mga binti ay magiging mahirap. Pagkatapos mag-squat, mahihirapang tumayo nang hindi sinusuportahan ang iyong mga binti. Ang pinakamalaking pag-aalala para sa iyong pamilya ay na maaari kang mahulog ng hindi sinasadya. Nakakita na kami ng maraming nasa katanghaliang gulang at matatanda na pagkatapos mahulog ay hindi na muling nakabangon. O ang kanilang kalusugan ay lumala ng malaki pagkatapos ng pagkahulog. Marami na natatakot sa isa pang pagkahulog, huminto lamang sa pag-ehersisyo. Ngunit kung hindi ka mag-ehersisyo, ang iyong mga kalamnan sa binti ay higit na hihina, kaya mas madaling madapa. Huwag ipagpalagay na ito ay isang kakulangan lamang ng calcium. Ngayon na naiintindihan na natin ang pinagbabatayan na dahilan, ang solusyon ay medyo simple. Sa katunayan, kailangan lang nating palakasin ang mga kalamnan sa binti. Gayunpaman, ito ay tiyak na hindi tungkol sa pagtakbo, paggawa ng aerobics o squats, dahil ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang makapagpapalakas ng lakas ng kalamnan ng ating mga binti, ngunit higit pang mapabilis ang pagkawala at pagkabulok ng ating mga kalamnan sa binti. Kung gayon ang aming mga binti ay hihina at hihina, na ginagawang mas madaling kapitan ng pagbagsak. Para sa mga nasa katanghaliang gulang at matatanda, may isang paraan lamang upang palakasin at mas malakas ang ating mga binti, ehersisyo ng paglaban. Ang ehersisyo sa paglaban ay kinikilala sa buong mundo bilang ang pinaka-epektibong ehersisyo para sa pagpapalakas ng mga kalamnan sa binti. Ngayon, bibigyan mo man ako ng libreng maliit na puso o hindi, ibabahagi ko itong paraan ng pagsasanay sa paglaban para sa mga binti na pinakaangkop para sa nasa katanghaliang gulang at matatandang tao. Ibinabahagi ito sa lahat na walang reserbasyon. Kung ikaw ay sapat na maswerteng natitisod sa aking video, huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na may mga issue sa kanilang mga binti at paa at magsanay sa amin. Tiyo, kunin mo ito at panoorin ito. Ito ay dapat na mayroon para sa home leg exercises para sa nasa katanghaliang gulang at matatandang tao. Mabibili mo ito sa isang malaking supermarket. Ito ay napakaabot kayang. Pagkatapos bilhin ito, iklamp ito sa pagitan ng iyong mga binti. Okay, sabay-sabay nating gamitin ang magkabilang binti para pisilin ito patungo sa gitna. Kapag hindi mo na ito mahawakan, hawakan ng 3 segundo. Nararamdaman mo ba ang bahagyang panginginig sa iyong panloob na mga hita? Tama iyan. Ngayon, dahan-dahan nating bitawan. Habang ginagawa mo ito, damhin ang malakas na pwersa sa iyong panloob na mga hita. Malakas din ba ang pakiramdam ng iyong balakang, hita at binti? Nakikita mo, ang simpleng paggalaw na ito ay gumagana sa iyong mga balakang, hita at mga binti. Alam mo ba pinoprotektahan ng 3 kalamnan na ito ang ating mga kasukasuan ng balakang? Ang pinakamahalagang kalamnan sa mga kasukasuan ng tuhod at bukong-bukong ay mahalaga din para sa pagpapanatili ng katatagan sa araw-araw na paglalakad, pag-akyat sa hagdan at pag-squat at pagtayo. Ang pagpapalakas ng 3 kalamnan na ito ay tutulong sa iyong lumakad ng mas matatag na ginagawang mas madali ang pag-akyat sa hagdan at pag-squat at pagtayo. Ang ehersisyo na ito ay dapat gawin 0 hanggang 15 beses araw-araw na may 3 hanggang 5 set na ginagawa araw-araw. Pagkatapos ng ehersisyo, halika, tumayo at gumalaw, gumawa ng ilang hakbang at tatakan ang iyong mga paa. Ano ang nararamdaman mo? Dapat ay mas nakaka-relax ka. Nakikita mo, ang ehersisyo ng paglaban para sa ating mga nasa katanghaliang gulang at matatandang kaibigan ay napakasimple. Kailangan mo lamang nasanayin ng mabuti ang simpleng paggalaw na ito at sanayin ng lubusan ang mga kalamnan. Bilang isang coach na may 10 taong karanasan, nais kong paalalahanan ang lahat na pagkatapos ng bawat ehersisyo ng paglaban, maaari mong dagdagan ng naaangkop ang ilang pagkaing protina, tulad ng itlog, manok, isda, hipon at may.
Sa wakas, gusto kong bigyang diin ang isa pang punto. Kapag pumipili ng produktong ito laban sa soberanya, dapat mong bigyang pansin ito. Pumili ng material na may mahusay na pagkalastiko at walang amoy. Kung hindi mo talaga alam kung saan bibilhin ito, maaari mong i-click ang aking larawan sa profile. May 3-stroke bed window sa loob. Ang tagagawa ay kasalukuyang nagpapatakbo ng isang promosyon. Napakatipid.